sa lahat. Sa lahat po ng nakaririnig po ng aking tinig, magandang hapon po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay magpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya hinihiling po namin kaunting paumanhin lang po at hindi naman po ito magtatagal. At the same time, ito naman po ay para sa kapakanan ng ating kaluluwa, sa ikaliligtas po natin mula sa posibleng walang hanggang kapahamakan. Dahil po alam po ba ninyo na ang tao ay itinakda sa kapahamakan dahil sa kasalanan. At ito po ang bibigyan po namin ng linaw na kung papaano ang tao mula po sa posibleng walang hanggang kamatayan ay magmana po siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit bago ko po ituloy ang akin pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ipinagpapauna ko na po sa lahat ng makaririnig sa aking tinig na hindi po kami naghihingi ng anumang limos kahit sentimo. Dahil kami po ay gumagastos at nagpapagal sa aming sarili dahil nais po naming maipabot po sa inyo ang mabuting balita na bigay po ng ating Panginoon. Hindi rin po kami nangihikayat sa panibagong relihiyon. Dahil alam naman po natin, kahit po sa ating bansa, napakarami na po ng relihiyon, nag-aaway-away, nagdidebate, nagkakagulo. Kaya ang ipipresenta po namin sa inyo ay yun pong Panginoon na sinasabi po ng Biblia, ang Panginoon Jesus, ang siyang tanging daan, ang siyang tanging katotohanan, at ang tanging buhay. Yan po ay sinabi doon po sa John chapter 14, verse 6, sabi po ng Panginoong Jesus mismo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sino man sa inyo ay hindi makapupunta sa aking Ama doon sa langit, kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya po, napakalinaw ng katotohanan na ipinapahayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia. Ang Panginoong Jesus po bilang bugtong na anak ng Diyos, siya po ang itinakda ng Ama bilang tagapagligtas at manunubos sa bawat isa po sa atin. Yamang tayo po ay sakop ng kasalanan. At dahil sakop po tayo ng kasalanan, kailangan po natin ng isang tagapagligtas. Kailangan po natin ng isang tutubos sa atin mula po sa buhay kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Ano po ba ang malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa katayuan po natin bilang tao? Doon po sa Roma Kapitulo 3, talatang 23, ang sabi po dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Tandaan lang po natin ang mga talatang ito, at kung may Bible po kayo sa bahay, pwede po ninyong basahin. Ulitin ko po, sabi po ng Roma Kapitulo 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ayan po, kung lahat ay nagkasala, ibig po sabihin, tayo pong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan dahil tayo pong lahat ay alipin ng kasalanan at ang bunga ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, tayo po ay maiahon niya sa sumpa ng kasalanan at sa sumpa ng posibleng walang hanggang kamatayan. Ang nakalulungkot lang po sa kwento ng pagmamahal ng Diyos, humigit kumulang na po sa 2,000 taon ng nakararaan na kung kailan ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ngunit patuloy po na binabaliwala ng sangkatauhan ang sakripisyo ng Panginoon na dapat sana kung bibigyan po natin ng pansin at tatanggapin po natin ang biyaya ng Diyos, ito po yung katubusan ng ating kasalanan. Sana po magkakaroon na tayo ng katiyakan ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Subukan po ninyo na
pag-aralan. Subukan po ninyo na bulay-bulayin ang sinasabi ko. Pakinggan po ninyo o hindi. Tanggapin po ninyo o hindi. Ang mensahe nito na ipinapahayag po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mamamatay. At kung tayo pong lahat ay mamamatay, at wala po tayong katiyakan ng ating buhay, hindi po makakatakot na posibleng tahakin po ninyo ang walang hanggang kamatayan. So, ibig po sabihin, gamitin po natin yung salitang sugal, bagamat ito po ay masama sa paningin ng Panginoon. Hindi ka ba susugal sa iyong kapalaran? Hindi ka ba susugal sa iyong kinabukasan? Kung alam mo naman na ikaw ay nagkasala at alam mo ikaw ay mamamatay, hindi mo ba bibigyan ng katiyakan ang iyong sarili na tanggapin at kilalanin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas? Yamang wala naman pong mawawala po sa atin. Hindi naman po tayo mawawalan kung kikilalanin natin, sasampalatayanan ang bugtong na anak ng Diyos na sisimulan po natin sa taus-pusong pagsisisi at taus-pusong pagbabalik loob sa ating Panginoon. Alam po ba ninyo, kaya lang po nagiging bingi ang tao sa salita ng Diyos dahil pinaghiwa-hiwalay po tayo ng relihiyon. Ang relihiyon po ang naging dahilan kung bakit ang tao ang nagbabangayan. Ngunit kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, wala namang ibang ipinopromote, wala namang ibang ipinapakilala ang Biblia, kundi ang tagapagligtas na si Jesus, na mula pa lamang sa lumang tipan, ang Panginoong Hesus ay kumikilos na upang ihanda ang kaligtasan na mamanahin natin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapwa ko taga Nueva Ecija, samantalahin po natin ang pagkakataon dahil sinasabi ng Hebrew chapter 4, ngayon kung marinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso na katulad ng ginawa ng mga ninuno ng mga Hudyo na kung saan pinatay sila ng Panginoon sa ilang. Ibig sabihin, ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos na tulad nito ay sinyales ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Lagi po nating naririnig marahil yung John chapter 3 verse 16. Sinasabi po ng talatang ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kung sasampalataya po pala tayo sa Panginoong Hesus ng personal na pagpapasya, hindi tayo mapapahamak. Bakit nabanggit po yung salitang hindi mapapahamak? Dahil nakatakda na po sa lahat ng tao ang kapahamakan. At ang makaliligtas lang po sa kapahamakan ito na walang hanggang kamatayan ay yung kikilala at sasampalatayang totoo sa Panginoong Hesus na alam naman po natin kahit po sa kwento lang, siya po ay napako sa krus. Lalo na po sa mga kapatid na Katoliko. Alam na alam po yan tuwing mahal na araw. Binabasa po natin ang pasyon na kung saan kahit papaano ikinukwento ang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Ang lahat po na ito, ang sakripisyong ito ay sa katubusan ng bawat isa po sa atin. Kaya wala pong makapagsasabi sa atin na hindi natin kailangan si Kristo. Wala pong makapagsasabi sa atin na wala po tayong kasalanan. Dahil alam po ba ninyo ang matibay na batayan. Ang sabi po ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, kung alam po nating mamamatay tayo sa darating na araw, ibig sabihin, sinakop tayong lahat ng kasalanan. Saan po ba mababasa ang talatang ito? Doon po sa nagmumuklat o nagbabasa ng Biblia. Sa Roma, Kapitulo 5, talatang 12. Ang sabi po ng talatang ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok
kamatayan. Kaya ang lahat ay mamamatay dahil ang lahat ay nagkasala. Uulitin ko po. Ang lahat ay mamamatay. Mic test. Mic test. Tuloy po tayo. Ang sinasabi po, tayo pong lahat ay saklaw ng kamatayan dahil tayong lahat ay nagkasala. Kung tayo po ay nagkasala, alin po tayo ng kasalanan, wala po tayo makakita sa kaharian ng Diyos. Ang tanging paraan, ang tanging lunas, ang tanging solusyon na ginawa ng Diyos, hindi po para magtayo ng panibagong reliyon, kundi isinubo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sa kanyang sakripisyo, tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So, ibig po sabihin, mga kapatid, kailangan po natin si Jesus Christ. At yan po ay mangyayari yan kung tayo po mismo ay personal na magpapasya, nakikilalanin, tatanggapin natin sa oras na ito. Nasa inyo po ang kapasyahan. Ako po bilang misyonaryo, nagpapahayag lang po ako ng salita ng Diyos. Ang lahat po na nakikinig ay may kakayahan na magpasya sa kanyang sarili kung tatanggapin o hindi ang alok na kaligtasan ng Panginoon o ang pagmamahal ng dakilang Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. So sa inyo po na nakikinig ngayon, sa inyo po na nakakaunawa, sa inyo po na nagbubukas ng kanilang puso at isipan, huwag po kayong mahihiya. Ipapanalangin ko po kayo sa oras na ito. Ipakita po ninyo sa Diyos na hindi po ninyo siya ikinahihiya. Ipakita po ninyo sa Panginoon na handa po kayong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Mananatili po ang relihiyon sa inyo. Ang kikilalanin lang po natin sa oras na ito ay si Kristo bilang Panginoon. So once again, po sa mga gustong tumanggap kay Kristo, yumuko lang po tayo at pumikit. Ipapanalangin ko po kayo. Huwag po kayong mahiya. Ako nga po sumisigaw, hindi po nahihiya. Sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Ipapanalangin ko po kayo. Minamahal naming Ama na nasa langit, sa oras na ito, narinig po ng mga kapatid na ito, ng mga taong ito, ang iyong makapangyarihang salita. Ipinakilala po namin ang iyong pagmamahal. Ipinakilala po namin ang iyong dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa mga naniniwala ngayon na nakakarinig, dalangin ko po sila, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang kumilos sa kanilang puso at isipan na sa oras na ito, kasabay po ng aking panalangin, bibigkasin po nila sa oras na ito na tinatanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Aming Diyos, inihiling ko po, huwag po ninyong hayaang masayang ang pagkakataon na tinanggap po nila ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko po sila sa iyo. Sila po na nakayuko at nakapikit. Sila po na nananalangin na kasama ko. Pagpalain mo sila, aming Diyos. Hindi lamang po yung katiyakan ng kaligtasan ang ipagkaloob po ninyo sa kanila sa oras na ito, kundi kung mayroon po silang mga problema na sa palagay nila walang solusyon,
Ipakita po ninyo na kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kung mayroon po silang mga karamdaman na sa palagay nila hindi kaya ng doktor, aming Diyos, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Nawa po sa anumang paraan, maramdaman po nila ang presensya, ang pakikisama ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakarinig ng iyong salita. Pagpalain po ninyo ang siyudad na ito, na kung saan malaya na ipapangaral ang iyong makapangyarihang salita. Pagpalain po ninyo bawat isa po sa amin. Anuman pong relihiyon ang aming kinasasapian. Ang mahalaga po, si Jesucristo ay kinikilala naming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat po ng nanalangin na kasama ko, huwag po kayo mahiya. Magsabi po tayong lahat ng Amen. Amen. So maraming salamat